Shocking, grabe to, kakapasok lang, breaking news, Joel Villanueva kumanta, DPWH, Delicads dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, panibagong reaction video na naman. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Siyempre, suportahan natin ang channel ni Don Mar TV. Pakibisita mga katunay at huwag makalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga balita at vlogs at reactions na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Patungkol po dito sa pakinggan natin itong si Senator Joel Villanueva na sinagot na niya ang kanyang mga aligasyon, no, na nagli-link sa kanya dito sa anomalous flood control projects. Ayan nga. Nagsalita na si Joel Villanueva at tayo ay magre-react, no? Pakikinggan natin ako sa sarili kong paniniwala, in my own opinion, malinis itong si Senator Joel Villanueva. Siya pa nga para sa akin, sa dali lang para sa akin is hindi ako naniniwala sa ibinibintang kay Joel Villanueva. Kasi alam niyo kung bakit? Isa siya dyan sa mga nag-iimbestiga din dyan. Kumbaga, isa din siya, di ba? Sa mga talagang gustong makalutas ng problema na yan. Kahit dati niya pa pinaglalaban yan, di ba? Kung siya kasabwat dyan, bakit niya pa ipaglalaban yan, di ba? Common sense na lang. Pinakaunang nag-bark dyan sa Senado patungkol sa flood control projects. Siya ang pinakaunang kumahol at nagrereklamo dito sa flood control projects. Yun ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Kung siya may kinalaman dyan, hindi para magsalita siya, hindi yung para magalit siya about dyan sa flood control na yan. Dapat tahimik lang yan. Kung ano-ano naman kasi nagpapapaniwala kayo dyan. Sino ba yung nagsabi niya? Si Bryce ba yun? At duda ako rito ay binabaliktad lang siya. Kasi nagagalit na siguro ang mga taong natatamaan dito sa korupsyon sa flood control projects. Okay, so yun po ang ipapakita natin. Yang video na yan ang i-react natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Grabe. Wala tayong kaalam-alam. Kaya pala bumabaha. Kaya pala nagdudusa ang taong bayan kasi may mga taong ganito sa bayan natin. Totoo. At remember, hindi lang silang dalawa ang may mga ginagawang ganito. Marami pa ito sa bansang Pilipinas. Kaya pala, hindi umaasenso ang bansang Pilipinas. Ang mga umaasenso sa bansang ito ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga kung tutusin, Sir Don Mar, napakarami talagang gustong magtrabaho sa gobyerno. Kasi kung tutusin nandiyadyaan ng easy money. Diba? Pasensya na, sa nasasabi natin, pero pawang katotohanan lamang ito. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Yung sinasabing serbisyo para sa publiko is parang pangalawa na lang yun o pangatlo sa paniniwala. Baka nga wala yun Sinasabi lang yan para yung mga tao mapasakay mo. Tsaka syempre, di ba? Mantakin mo, mga nagtatrabaho sa gobyerno, pagkayayaman. Kung magwaldas ng pera, ganun-ganun na lang na parang hindi sila naaapektuhan sa nauubos na pera sa kanila. Politicians at yung mga may kapit sa mga ahensya ng gobyerno. Nakakahiya. Okay? Dito naman tayo kay Senator Joel Villanueva
na sinagot na niya itong mga aligasyon na nakalink sa kanya dito sa mga anomalous flood control projects. Maniniwala ba kayo na itong si Senator Joel Villanueva ay sangkot dito sa flood control? Hindi. Kayo nang humusga. Para Senator sa akin, Joel, pasok. Ulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2020, Alam natin I'm just yan. not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Oo. Tayo, kita ko pa nga yun. Galit na galit si Senator Villanueva nun eh. Tungkol dyan sa flood control project na yan, kung bakit bumaba. Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Ito yung nakaraang video niya ha, ni Senator Joel. Na siya ang unang nag-ingay dito at nagreklamo sa Senado. Di kaya parang Sir Donmar, parang dahil siya yung unang nag-ingay, parang siguro isa din siya sa mga sinisisi na parang, alam mo ikaw kung hindi ka nag-ingay, hindi rin mabubuksan, hindi magkakaroon ng idea eh. Parang si Joel Villanueva yung nagbigay ng idea sa lahat. Kaya lumulubog tayo. Kaya siguro parang gante kay Senator Villanueva, itamay natin to kahit walang kinalaman. Kasi parang ang tanga na lang natin kung maniniwala tayo na kasabwat siya sa flood control project na yan eh. 'Di ba? Sinasabing mo nga, Sir Donmar, siya ang unang-unang nag-ingay. At ako din naman, nakita ko yun. Napanood ko yun na talagang si Senator Joel, talagang unang nag-ingay tungkol dyan sa flood control project na yan. Siya yung talagang naiinis sa mga nangyayari kung bakit lumulubog tayo sa baha. Tapos siya pa yung masasabwat dyan. Yung parang nililinis niya lang yung sarili niya, parang sinasabi niya na ganito, tinitirya niya yung mga kasama niya, parang ganon. Ganun ba katanga si Senator Villanueva? Siguro, itong pag-iingay ni Senator Joel Villanueva ay nagkaroon po ng mainit at galit sa mga taong natatamaan. Ayun, tama yun. Yun nga yung sinasabi natin. Tingin ko, in my opinion, dito sa Donmar TV, siya ngayon ay dinamay na. Okay? To silence those people na, natutuwa tayo na mayroong mga taong talagang nag-iingay and they are brave enough para ipaalam sa taong bayan na may ganito pong mga nangyayari sa gobyerno. So, very obvious. To silence Senator Joel Villanueva, isasangkot rin siya. Yung dating hindi binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman. Hindi nakatulong. Baka dyan din nainis yung sinabi ni Senator Villanueva, patsi-patsi na. Parang tapal-tapal lang, parang gano'n. Patsi-patsi nga po eh. Sana, ang hiling ko na lang po, kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga sa amin and I'm speaking from personal experience. Kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado pa ulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo.
Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga Yes. sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Tama yun. Kung sino yung lumalaban, siya yung tinatamaan. Gaya nga kay PRRD nga di ba? Kung sino yung nagpapatahimik ng bansa natin, kung sino yung gumagawa ng talagang trabaho, siya pa yung nakakulong ngayon. Ngayon, katulad dito, kay Senator Villanueva, kung sino din yung lumalaban, pinaglalaban yung tama, pinaglalaban yung karapatan ng taong bayan, siya pa yung nagiging mali. No? Parang niloloko na lang tayo. Kasi kung mapapaniwala tayo, nakasabot si Senator Villanueva dyan, hindi na para magsalita ng ganyan yan. Hindi niya igigisa yung sarili niya sa sarili niyang mantika. Hindi siya ganun katanga na para isuong niya yung sarili niya doon na mabuksan yung usapin na yan ng flood control project. Siyempre, tatahimik na lang yan. Kahit naman si Senator Jinggoy, nadamay din. No? Sa tingin nyo ba is pwede uling gumawa si Senator Jinggoy ng ganun? Na alam naman natin na nagkaroon na siya ng problema na ganun dati. Siguro, nakatatak na sa iba na, uy, ganyan yan, pag dinamay natin yan, paniniwalaan agad tayo. Pero sa tingin ko naman, hindi nagagawa si Senator Jinggoy ng pagkakamali uli. At isa rin siya sa mga nag-iimbestiga dyan sa Senate Blue Ribbon nung nakaraan. No? Ano yun? Parang tanga lang si Senator Jinggoy na iniimbestigahan niya, pinapaamin niya, pinapasukan niya yung mga iniimbestigahan niya, tapos kasabwat pala siya, gano'n? Niloloko lang din ba ni Senator Jinggoy yung sarili niya? Diba? Parang yung nagsabwat sa kanila kay Senator Jinggoy at kay Senator Villanueva is parang ano yun parang ano ka ba, baliw? Diba? Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kundi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Grabe. Sino yun? Sino ba yun? Si Saldico yun ah. Si Dracula. Ay nako, grabe. Kung yan, imagine ha, yung mga nakikita natin doon kay Alcantara at ni Hernandez, it's just a tip of the iceberg. Ano na kaya yung mga leader dyan sa House of Representatives, di ba? Yung mga kongresista dyan na sangkot. Tama nga si Mayor Magalong. Ha? Anong sabi ni Mayor Magalong? Hindi na po sila umaasa sa mga bolt na yan. Hindi na kasya yung pera. Ha? Nagre-renta na po sila ng mga kondo at itong mga condo Kumbaga, rooms parang na ito ay pinupuno na lang ng ginagawa pera. nilang bolt ng kanilang mga pera. Sana all, no? Talaga naman yung billion-billion, hindi nakasya sa vault yan. O kung baka naman meron kayong mga baka meron silang nasusubi dyan na mga lumalabas na sa mga vault nila, baka pwedeng ibahagi naman sa atin kahit papaano. Sobra ang pag-corrupt nila dito sa bansang ito. Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa. Correct. At basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po. Kaya nga nakakatawa itong aligasyon nila, no? Diyan sa House na sangkot si Jinggoy at si Oo, Senator totoo Joel. yan. Imposible yan. Imposible talaga. Kaya sinasangkot nila itong dalawang senador na ito dahil nabubuking na sila. Sunod na naman yan. Siguro si Marcoleta na naman isasangkot. Next dyan si Marcoleta. Tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga Ayun. taga-DPWH sa Bulacan, sa committee ni Senator Marcoleta.
Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing. I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? Correct. And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Correct. Ang mastermind dyan, alam na natin. Sino yung sinasabi ni VP Sara? Si Dracula. Na 2 tao lang ang may hawak sa pera ng bayan? Kaya nga parang tumugma lahat doon yung sinabi ni VP Sara eh. 'Di ba? Ngayon, yung natutunto na nandiyadyaan na, no, nabanggit na kung sino-sino yung mga ganyan, may mga mastermind, is yun nga, biglang nagpalitan na. Para tayong may iniwasan, oops, baka mamaya may mabungkal tayong hindi pa pwedeng malaman dyan. Palitan na yan, di ba? Kasi kitang-kita naman natin, obvious na obvious talaga kung bakit nagkaroon ng palitan. Huwag na tayo mag-isip ng kung ano-anong dahilan. Pero yung taong bayan, obvious na kung bakit nagkaganyan. Sana hindi nyo nalang pinalitan para hindi kayo nag-obvious. Diba? Naging totoo ang sinabi ni VP Sara. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. Correct. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Hala! Ayun lang po, Ginoong Pangulo. Ayan na ha. Kinakaryo na ni Senator Villanueva ha. Kaya yun, binablind item pa, pero very obvious na yun. Si Senator Tambalos Villanueva, pa-showbiz pa eh. Blind item pa. Tama yan si Diskaya yung sinabi niya. Na Pinapalabas pa nga nila yung mga Diskaya, nagsisinungaling dun sa mga binanggit eh. Yung mga binanggit ng Diskaya, puro kasinungalingan lang yun. Sus, Mariose po. ay, naniningil na ng 25% ang nasa taas, di ba? Ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Tama. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Yes. Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, Yes. madaling verifikahin. Yes. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, yun ang Mr. maganda kay President, Senator Villanueva. atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. Yes. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi Yun. ko noon pa. Yari At kayo. Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to Parang naiyak si ano dito si Senator Joel. Siyempre, hindi lang by my parents, yun, Mr. parang President. sinisira yung Because it's credibility priceless, Mr. niya. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Alam ko si Senator Villanueva, anak to ni Eddie Villanueva, di ba? Ng JIL. Correct me if I'm wrong, mga katunay. Siyempre, dati akong JIL din eh. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies.
And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty Yun. and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV at syempre kay Senator Villanueva. Ayan, talagang pinatunayan ni Senator Villanueva na talagang wala siyang kinalaman sa kahit na anong ibinibintang sa kanya. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.